12:00 ng gabi kami pumunta sa San Miguel, Bulacan para pumasok sana sa bahay na pula. Lumang mansyon na pag-aari ni Don Ramon Ilosorio na ipinatayo noong 1928. Sa gate pa lang, nakuna na namin ng maraming orbs na simbolo ng mga entity. Hindi kami pinapasok ng bantay at pinabalik na lang. Kinaumagahan, nabungaran namin sa sala ng mansyon ang mga lapida ni na Don Ramon at ng asawa nito. Sabi ng caretaker, ang kaluluwang gumagala ay ang asawa ng Don na patuloy na nagbabantay sa mansyon. At alam niya kung kailan magpaparamdam. Kapag may kumakalansing na barya sa sala, lumilitaw ang kaluluwa ng matandang babae. Nakaugalian daw ni na Don Ramon na maghagis ng barya at magsunog ng perang papel noong nabubuhay pa bilang bahagi ng kasiyahan ng mga bisita. Sa panahon ng Hapon, ay sapilitang inagaw ng Japanese Army ang bahay na pula at doon ginagahasa ang ilang comfort women. Nilibot namin ang buong kabahayan. Iba ang pakiramdam sa bathtub kung saan marami ang kababaihang inabuso ng mga Hapones noon. Sinilip namin ang silong na madalas na may boses na naririnig at naglagay kami sa sala kung saan may kumakalansing na barya. Akala namin ay mabibigo kami sa aming ghost hunting. Pero pag-akyat namin sa luma at gibagibang kwarto ng mansyon, napitikan ng kamera ng kasama naming si Edson Santilices ang imahe ng babaeng nakasuot ng kulay dilaw. Siya kaya ang asawa ni Don Ramon o isa lang siya sa mga babaeng inabuso at pinatay noon ng mga Hapon na humihingi pa rin ng katarungan? This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.